Sir, magpapapicture lang po si Cha. Picture? What's a picture? Mag-resign na po siya, sir. At 7 years po natin siya nakasama dito sa Ilan RTA. na mag-resign, may nagawa pa kami sa'yo. Hindi pa ako senador. Doon pa tayo sa kabila. Jenkinson. Ba't mo kami iwan? Ayaw mo na sa kisya rin. Hindi ko. Baka siya rin, inaagaw mo siya. Oy, this sir. Pag-glass dyan eh. Kami, sir. O, ano nangyari? Ano? Nag-apply po kasi ako sa abroad sir. Hindi kita pipigilan dyan. Siyempre para makamove on ka ng mas magandang pamumuhay. Siyempre yung mga kikitain mo doon, hindi ko kayang kapatan yun. Siyempre pag sa abroad, mas malaki sweldo doon. Same time, kasama na yung adventure. Makakita ng ibang bansa. Saan ka pupunta sa abroad? Sa Greece po sir. OFW na siya. Isa ka sa mga alagaan. Hindi, nandun pa yung connection. Yes, sir. Opo sir. Di siyempre, dapat palagi kang ipag-connect sa amin para kung may problema, tawagan mo agad kami. Pag inasunod yung kontrata, alam mo na siguro, no? Yes po. Siya yung tipong hindi na maapi. Kasi alam na niya yung mga katakaran dapat pagdating sa mga OFW kung paano sila tratuhin ng kanilang mga employer at ng kanilang agency. Anong work mo doon? Kung matanong ko lang. Housekeeping po sir. Sa hotel din po. Hotel. Sa Greece, malaki-laking pera din doon. Pero malungkot kami. Kailan bang last day mo? Ngayon po sir. Hindi mo na tayo papansin. Ikaw naman makasama natin. Sige, dito. Pasok. Pag uuwi po yung mami niya from Ilocos, sir, lagi po kami lahat may dalang lagi po kami may pasalubong na adobong pusit. Yung mami niya nagbibigay. Opo, andito din po yung mami niya. Mami, naku, nakakalungkot. Matagal niya sa amin. 7 years na siya. Isa sa mga masisipag na at haligi ng RTA. Masipag na work ng RTA. Iwan niyo na kami. Ayaw namin payagan sir, pero yun ang gusto niya. Hindi, mami, hindi namin siya pipigilan kasi moving up siya eh. Sana kung moving down, sabi ko, moving up siya. Maging OFW siya, maging bayani na siya. Siya na yung alagaan namin. Anong pakiramdam niyo na siya pala ay pupunta ng Greece? Naiyak ka na. Mamimiss mo na mami mo. Sanay naman na po sir. Kasi hindi naman na po ako talaga literal na umuwi din. Pero sabihin, at least di sa Pilipinas, pwede mo siya makita anytime. Para din naman po sa kanila yun sir. Hindi naman po para sa akin. Naiyak na tuloy yung mga kasama Kasi natin. ako lang naman. Nag-isa lang siya. Ako lang Isang anak lang sir. Isang anak Nag-isang anak lang siya. Only child. Apo. Para din naman po sa kanila yun sir. Hindi lang naman po talaga para sa akin yun. Kasi kung ako lang din naman po talaga ipapipili, hindi ko naman po talaga bigitawan itong trabaho ko. Kasi andito na ako yun. Kumbaga, ang gusto ko lang din naman talaga sa kanila kahit paano. Yung magkaroon lang din naman sila na kahit paano hindi naman sa hihigitan pa kung ano man yung meron kami ngayon. Gusto ko lang din talaga maging stable lahat-lahat para din kasi sa kanila. Kasi hindi ko naman masasabi na hindi rin ako magkakaroon ng sarili kong pamilya. Gusto ko lang lahat maging okay sila ni Papa. Yun lang din naman yung gusto ko. Kaya umayak na na. Mami, naman pa rin anak mo. Gagawin niya ito para sa inyo, hindi para sa kanya. Ganun pala si Magna sa inyo. Napakabait niyang anak po, mami, no? Ako kasi, mami, makananay ako eh. Siya makananay din pala. Ayaw namin payagan sir kasi marami naman siyang matutulungan nung dito siya nagtatrabaho dito. Pero yun po, para sa kanya advancement, makapunta siya mga abroad, marami siya mga nakikita doon, marami pang pwedeng mga maganda mangyari sa kanya. Of course, siyempre mas malaki ang kita. Pero lahat daw yan ginagawa niya para po sa inyo. Isa-isa kayo, magbigay ng message. Sige. Kung sakaling hindi ka maging okay doon, gusto mo pa rin bumalik ka dito and open na open pa rin yung RTIA. And naiintindihan namin na only child ka, ginagawa mo ito kay Mami. Hindi na rin iba sa amin si Mami. Bakit tayo dinadala ng pasalubong? Opo. Magnet lang Yun yata yung habol ko. Ang masasabi ko sa kanya, galingan niya. Naiiyak kami, hindi dahil nalulungkot kami. Naiiyak kami kasi natutuwa kami sa iyo. Proud kami sa mararating mo. At kung hindi naman pala rin, sa ibang bansa, yayakapin ka pa rin namin. Andito lang kami. Ito, sudat ko. Ate, alam mo yan na mahal ka namin dito. Mag-iingat ka palagi. Tapos si auntie,
Si, parang mama ko na din to kasi yun nga po, wala na. Laging may ulam. Apo. Hindi po kasi ako tinuring na iba ni Ate Cha. Yun po. Mag-ingat ka palagi, Ate. Ayun ate, thank you so much. Thank you so much sa mga advices mo sa amin, sa akin. Lalo sa akin, pagkatabi kita, nakakapag-rant ako sa'yo. Ayun, ingat ka palagi and enjoy mo yung journey mo doon. Ayun sir, gusto ko lang din i-comment si Sharina kasi everyday yan, sir, 6:30 a.m. Alas 8 yung pasok namin, pero 6:30 pa lang. Maaga. Lagi na siyang nandito, sir. Siya pinakamaaga, sir. Hindi nagbukas ng opisina. Ganun siya ka-dedicated sa trabaho. Minsan, sir, siya din po yung pinaka-late na nag-stay dito kasi siya po yung nagmamaterials sa atin sa Naku, RTI. parang ayaw na kita pakulan. Ikaw wala. Yung first person po na nag-hello sa akin and first month ko dito, siya po yung tumulong sa akin, siya po yung Nag-hello. Yung pag Opo, unang pagpasok salta po, mo. siya po yung, parang lively po siya, sir. Sobrang lively po ni Ate Cha yan. Ate Cha, thank you sa efforts po sa pagturo sa akin ng mga first month ko and fly high, Ate Cha. Papasalamat kami sa inyo kasi nandiyan ka palagi. Lalo na yung mga bago-bago pa kami, ikaw yung laging nagagabay sa amin bukod kay Ate Odette. Ikaw yung nagtuturo sa amin and we wish you all the best. Maraming salamat kasi this past few months din po, siya rin po talaga yung naging trainer ko sa materials. Willing po siya talaga magstay po hanggang gabi po gabi. Para lang po turuan po ako and also i-guide po ako. Hindi lang po doon sa trabaho, pati rin po sa life. And also siya rin po nagtuturo sa amin ng sayaw last Christmas party. Yes. Wala na po kami ng choreographer. Kaya salamat sa 4 years. Alam kong may bagong journey ka na. Thank you kasi isa ka sa mga naging ate ko dito. Thank you sa mga advices, hindi lang sa work at sa buhay. Salamat sa lahat ng naitulong mo. Hindi lang syempre, pati rin sa food. Sabay kumain kasi sa... I mean, makapamasa na po kami sa grupo ng kumakain. Kumakain, sabay-sabay kami sa Sabay-sabay kayo. Yes, sir. Sabay-sabay. Sir, napapagalitan ko na pag sa edit. Nakapagalitan sa editing pag may kulang na material, sir. Kulang, sir. Pero hindi niya sinaseryoso, sir. Talagang trabaho lang. Well, trabaho lang kami. Pero since sabi po niya ate doon na very dedicated siya sa work niya, 6:30 pa lang dito na siya, lagi niya na-update. Hanggang gabi sir, hanggang matapos na kami sa editing sir, nandun pa rin siya. Kaya na-appreciate ko yun kasi sinasamahan niya ako sir. Mag-edit kami, mag-preview ako, huwag kang mag-title thumbnail, huwag kang matapos sir, nandun siya. So, tsaka sobrang proud ako sa'yo kasi narating mo na yung ganyang stage ng buhay mo. Sana maging happy ka doon sa mga choices mo sa life. Eh, sana mag-ingat ka. Mahal ka namin. Sobrang na-appreciate ko po lahat ng efforts niya po para sa team. Even before pa sir, umaga, gabi. Pandemic. Lahat kami, mula nung pandemic, kami lang sir, sama-sama. Lahat po ng hirap, lahat ng galit, lahat ng... Sir, lahat po sir, parang sama-sama po kami kaya po namin na gagawa lahat ng ginagawa namin. Ako naman siya, meron namang empleyado in the past na mga nag-resign, they have to move on. Pero ngayon ko lang naramdaman, nakita na yung isang employee na tulad mo, kasamahan, na iniyakan. Kumbaga, naging emotional yung mga kasama mo dahil mahal na mahal ka nila. Why? Because nag-iwan ka ng tatak dito na ikaw ay isang hard worker, team player, na ikaw ay parang hindi na iba sa kanila. Tunay na pagmamahal yung pinakita nila, umiiyak. Ibig sabihin, mahal na mahal kanila siya. Kaya pag dumating yung time, open tong office para sa'yo na gusto mong bumalik dito, with open arms sa tanggapin namin, ikaw. Muli. At kapag ikaw ay nagbakasyon dito, daan ka lang sa amin. Mahal na mahal ka namin. Naaalis, iniiyakan ng mga kasamahan. Usually, yung iba, ay salamat, umalis siya. Umalis, ay salamat. Nagpalakpakan, nagbundagan, pero sa'yo, iyakan. Ang dami nagmamahal pala sa'yo siya. Okay, ano naman mensahe mo sa kanila? Ikaw naman mag-mensahe sa kanila. Yung dati kong sinasabi, kasi talaga sa ina, yung may pasok na lang. Kasi pag nandun ako sa apartment, pag mag-isa kasi talaga, nasasad talaga kasi ako kasi wala akong pamilya talaga dito. So, ibig sabihin nun, everyday, ang aga-aga kong pumapasok, parang maramdaman ko na meron akong sila dito habang ako mag-isa lang.
Yun yung lagi kong nafe-feel even before, sir. Kaya sabi ko nga, mabigat yung loob ko na umalis. Ayoko talagang bitawan to. Pero alam kong maiintindihan nyo naman ako. Alam kong ramdam nyo kung paano ko, kung gaano ko kayo kamahal, kung gaano kayo ka-importante sa akin. Kasi dito, kayo lang yung meron ako eh. Kung baga kayo yung pamilya ko dito, wala naman akong iba na pupuntahan. Nagpapasalamat din ako kasi hindi nyo ko tinuring na Kasi po po. Masaya na ako sa part na makita sila, kasama, makausap man lang kahit pa paano. Kasi Parang sila pinaka-family mo. Opo, sila po talaga. Everyday. Sinasabi ko naman po sa kanila na thankful ako kasi meron akong sila. Kasi hindi siya mabigat, hindi ko na-feel na mag-isa lang ako lagi dito. Kasi alam ko na pagdating ng umaga makikita ko na naman sila, may kasama na naman ako. Kailan ba alis mo? Uwi po muna ako, gusto ko lang din po talagang makasama sila mama kasi halos 7 years ko po kasi dito, bihira lang din po kasi talaga ako umuwi. Kahit mga birthday nila, sir, mas pipiliin ko pa rin magtrabaho kasi syempre nasasayangan din naman ako. Instead na ipamasahe ko na sa sinasabi ko sa kanya, ipadala ko na lang. Para at least kahit pa paano, may extra sila. Yun lang naman, sir. Ay, sobrang mahal ng mama pala mama mo. So, ang laki ng sakripisyo na sabi ni mama. Kaya kahit pa paano, kahit napakalit na bagay, sir, gagawin ko para sa nanay ko. Yan sinasabi mo. Nakaka-touch yan masyado. Kasi ganoon din ako pagmahal ako sa mami ko. Kaya para napifeel mo. Thank you na napakabait mong anak. And then of course, napakabait mong kasama. So paano yan? Pag dating mo sa Grace, meron ka nang tutuloy agad doon? Meron ka nang Meron po kami staff house doon. So nakadeclare na po doon sa contract na sa kanila po yung sa kanila po yung board and lodging namin. Tapos may allowances po kami. Oh, ganito, bigyan kita ng pabaon. Oh, di ba? Dollars. Kasi nagbigay tayo Naman po kasi. Oh, bigyan kita. Bigyan kita ng $5,000 US dollars. Alis ka mama. Hindi po. Siyempre, para pagdating mo doon, isang buwan ka walang sweldo, may pambili ka ng mga damit mo. Siyempre, ibang lugar yun eh. Iba yung temperatura doon. Mag-adjust ka, so meron pang mga damit. Yung Hindi na ako kakabahan. may $5,000 ka. Sabihin natin kay Shane na may Yes, sir. $5,000 US dollars ha. Thank you, sir. Okay? Sure na yun. Okay? Ingat ka doon at pag nagka-problema, tawag ka lang. Maraming salamat po sa lahat ng naitulong niyo from sa akin, sa pamilya ko at sa mga taong natulungan ko dahil sa inyo. Nagpapasalamat po ako ng sobra-sobra, lalong-lalo na sa amin, sa pamilya ko, na nabigay ko lahat kung ano man yung gusto ng mga magulang ko kasi meron akong trabaho. Na kahit malayo ako sa kanila, alam ko sa sarili ko na may tatakbuhan pa rin ako. Actually, ako dapat magpapasalamat sa iyo kasi nakilala kita at naging kasamahan ka namin dito. Malaking bagay yon. Sabi ko kanina, yung iniwan mong legacy yan na yung lahat ng mga kasamahan mo tuwan-tuwa sa iyo. Binavalue yung pag-work mo dito at nakita mo naman yung ebidensya ay napaiyak sila. Sabi ko nga din kanina rin, may mga empleyado dito na pag umaalis, natutuwa. Nagpapalakpakan sila. Totoo yan. Hindi ako nagpapatawa. Pero sa iyo, nag-iiyakan sila. So, saan mo gusto? Natatawa sila? Naiyak siya. Di ba? Sharina, ito na yung pinangako sa'yo ni Idol Rafi na pocket money mo papuntang Greece. 1, 2, 3, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Nakuha ko na po, sir, yung pinangako niyo po sa akin na pocket money ko po papunta po sa Greece. Nabigay na po sa akin. Maraming salamat po at sana po mas madami pa po kayong matulungan.